napakainit po talaga ng panahon ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Hindi lamang ito regular summer at talagang ina-expect pa po natin na talagang mas tumindi pa ang init. Kaya naman kung tayo ay naiinitan, lagi po nating sinasabi ay mas naiinitan po ang ating mga alagang hayop. Kung kaya naman po kung dapat tayo ay maibsan yung init na ating nararamdaman, ganun din po dapat ang ating mga alaga. Ang amin pong laging sinasabi sa kanila, ang lagi pong tips no na ating binibigay ay dapat silang bigyan ng malinis at malamig na tubig or cool water no, at dapat ilagay po sila sa lilim. Huwag naman po natin sila hayaang nakabilad sa araw no. Kung tayo ay lalabas kasama ang ating mga alaga, wag naman po yung sobrang tanghaling tapat. Mas maganda po ilabas sila ng mas maaga para hindi po talaga rin sila mainitan. At syempre, medyo bawasan rin po natin ang ehersisyo siguro para sa ating mga alaga ngayon dahil nga po sa sobrang init, hindi po ito mabuti para sa kanila. Okay po. And kayo po sa Animal Kingdom Foundation po, no, Attorney Heidi, sa ngayon po, meron po ba kayong mga, siguro, nakukuha ang mga datos kung may mga tumataas po nga cases ng heat exhaustion po, no, sa mga alagang hayop? Kasi dito sa lalawigan po ng Pangasinan, recently, may mga datos po ng mga veterinary offices sa lalawigan na hindi pa naman siya alarming, pero eto, no, na tumataas po na cases nga raw po ng mga heat exhaustion po sa mga alagang hayop. Ngayong sobrang init nga po ng panahon. Tama ka dyan, Bombo Marian. Maraming nagpupunta ngayon sa aming clinic, no? Nagpapatingin dahil nga medyo naapektuhan ng init ng kanilang mga alaga. May mga heat stroke na rin kaming natatanggap na mga report. At syempre, ina-advise po natin palagi sa ating mga pet owners na sila po ay dumulog sa kanilang mga veterinaryo or trusted veterinarians. Lumalaki po ang datos, no, dahil marami na rin po tayong naririnig sa mga ibang mga pet clinic na nagkakaroon nga po ng tinatawag po nating heat stroke or yung mga epekto ng init sa ating mga alaga. Okay po. At isa din po, no, attorney, mahalagang siguro sa mga tama po sa mga pet owners na maging alamin din at magkaroon ng kaalaman pagdating dun sa behavior ng mga alaga nilang hayop, kasi kadalasan din katulad yata natin sa mga tao po, yung mga hayop din ay irritable din yung pakiramdam kapag ganitong mainit po yung panahon. Tama, Bombo Marian, pag napapansin natin yung ating mga alaga ay may excessive na paghinga, yung panting na tinatawag or yung laway ng laway, no, indication yan na nai-stress na to or may heat distress itong nararamdaman. Pag medyo mapula or ang kanyang mga gums, no, yung kanyang mga dila, no, meron ding posible na mag-indication din ito ng stress or heat stroke, no, yung panghihina, kasama na rin po diyan yung sobrang antok or lethargy na tinatawag. At na base sa ating mga nakikita sa ating mga na-rescue, no, yung susuka, yung pagtatae, may minsan nagko-collapse, no, or nagsi-seizure. Yan yung mga indikasyon na posibleng may heat distress or under heat distress ang ating mga alaga. Kaya naman, please, bago pa man nating maobserbahan ito sa ating mga alaga, dapat po talaga maging may preventive measures po talaga tayo.